Magandang maulang gabi sa inyong lahat. Ito naman po ang inyong kaibigan sa ere, ang kalusugan at kapayapaan. Atin na pong umpisahan ngayon. Ang ating pong tema ngayon ay konstipasyon. Ang konstipasyon ay walang iba kundi ang matagal o mahirap na pagdudumi o pagtae. Masyadong karaniwan ang karamdamang ito kung kaya't parang sanay na ang mga tao dito. Marami ang nag-aakala na maaaring wala talagang lunas ang kalagayang ito at maaaring ito nga ay sadyang bahagi lamang ng buhay kung kaya't marapat lamang natiisin na lang. Ang mga panukalang ito ay pawang mali. Mali po yun mga kaibigan. Natiisin ang konstipasyon o ang mahirap na pagdumi. May lunas po dyan. Ang konstipasyon ay isang karamdamang maaring maiwasan at hindi kailangan maghirap ang tao dahil lamang dito. Walang dahilan kung bakit ito ay kailangang sapitin ni numan, maliban na lamang kung siya ay may iba pang mas matinding karamdaman na kung saan nabarahan ang pagdaanan ng paglabas ng dumi sa kanyang katawan. Kung ang hirap ng pagdudumi ay hindi agad bigyang pansin at lunasan, ang gawain ng iba pang bahagi ng katawan na nagpapalabas ng dumi katulad ng baga, bato, balat at limpo ay nagkakandahirap-hirap sa dobling gawain. Dahilan kung bakit ang konstipasyon ay tinuguri ang ina ng mga karamdaman. Ito rin ang dahilan kung bakit mahaba ang aming paliwanag tungkol sa karamdamang ito upang mailarawan lamang sa inyo kung ano-ano ang mga pinagmumulan nito at kung ano-ano ang masasamang bunga nito sa atin. Maraming mga manggagamot ang naniniwala na kung ang konstipasyon ay ganap lamang na mawawala sa sanlibutan ito, napakadaming karamdamang dulot nito ang maiiwasan. Tama po yun. Kumbaga, ang tawag nga nila rito ay, di ba? Mother of all disease. Dahil sinabi sa aklat na ito na nahihirapan ang ibang uri ng bahagi ng katawan tulad ng baga, bato, balat at limpo kung ang ating kolon ay hirap na hirap sa mga natatagong dumi nito. Ngayon, ano ang sanhi nito? Ang karamdamang ito ay bunga ng matagal na pananatili ng bulok na dumi sa loob ng katawan ng tao. At ito naman ay bunga ng mabagal na pagkilos ng malaking bituka, bowels. Ito ay sinisisi sa madalang na pagkain ng mga pagkaing mayaman sa hilatsa o fiber na katulad ng prutas at gulay. Dapat nating tandaan na makabagong pagkain sa ngayon ay halos walang maiwang hilatsa kapag natunaw o maliban pa dito ay pinagmumulan din ng kabag or gas sa tiyan o sikmura. Ang konstipasyon ay bunga din ng maling kombinasyon ng pagkain katulad ng paghahalo ng gatas at asukal sa ice cream kondensada at iba pa, katulad ng paghalo ng patatas at karne at paghahalo ng gulay at prutas sa isang kainan. Ang konstipasyon ay bunga din ng hindi regular na oras ng pagdudumi, sobrang paggamit ng mga kemikal na pamurga, palaging pag-inom ng kape, tsaa, malimit na pag-inom ng iron pills, kulang sa pagmuya ng pagkain sa bibig at sobrang dami ng pagkain ng iba't ibang putahe, lalong-lalo na sa mga kasayahan na kung saan kalimitan ay kulang sa pagpipigil ang mga dumadalo. Ito ang pagkakataon na kung saan mas makakabuting itikom ang mga labi at ibuka ang tumbong. Sa Ingles, it is better to keep the mouth shut and bowels open. Yung sa ibaba. Ang konstipasyon ay maaring bunga din ng pagkakabaluktot o dili kaya pagsisikip ng malaking bituka o kolon o dili kaya pagkakaipit ng tumbong, rectum, bunga ng pagkakalaglag o pagkakabitin ng nakapahalang na bituka, transverse colon. Maaring bunga rin ito ng mga bukol o peklat na galing sa nakaraang operasyon na nagsisilbing harang sa daanan ng dumi. Ang konstipasyon ay maaring bunga din ng madalas at sobrang paggamit ng labatiba. Ang mga taong malalaki ang tiyan, potbelly, ay karaniwang biktima ng iba't ibang klase ng karamdaman sa pagtunaw, katulad ng konstipasyon, kabag, pangangasim, sakit sa tiyan, almoranas at iba pa. At siya nga pala, ang aming nakakatuwang diksyonaryo ay nakasaad ng ganito tungkol sa malaking tiyan. Ano po yun? Malaking tiyan. Isang naglalakad na kubeta. Uulitin ko po. Malaking tiyan. Isang naglalakad na kubeta. Masakit mang isipin, no? Pero
Parang gano'n, eh. Kasi naglalakad ka pero nakaipon lang sa tiyan mo yung mga maduduming, pagkain na matatagal na halos naipon dahil sa karne, sa kung saan-saan na hindi naman nakakalabas agad dahil din sa kasalanan ng tao. Ano ang sintomas nito? Ang dila ay parang may kakapalan, coated. Ang hininga ay mabaho, sakit ng ulo, sakit ng kalamnan, pagkalito, insomnia, magagalitin, pagkalungkot. Minsan ay may kasamang pamamayat at pasumpong-sumpong na di pagkatunaw ng kinain. Pangkalahatang lunas. Ano yun? Upang mapanagumpayan ang konstipasyon, dapat alalahanin na lahat na ang maayos sa paglalabas ng dumi sa katawan ay depende na lamang sa dami ng hilatsa o fiber, rapids, na natatagpuan sa kinakain. At ito ay natatagpuan lamang ng maramihan sa gulay, sa prutas at butil. Kakaunti at halos walang matatagpo ang ganito sa mga pagkain kinahuhumalingan ngayon ng mga tao. Katulad na lamang ng puting tinapay, spaghetti, burger, macaroni, cakes, pies, biskuit, candy, donut at iba pa. Pero yun po ang mga masasarap, kaibigan, di ba? Kung ano yung masasarap. Pero ang totoo talaga niya, kahit tingnan nyo pa, walang-wala silang fiber. Na yun naman ang nauusong pagkain ngayon na karamihang gusto ng mga kabataan. Kaya ang hirap po nito, ayun, nagdudusa tayo ng hindi agad makadumi dahil nga sa kulang sa fiber. Saan po matatagpuan ang fiber? Sa prutas at gulay, napakarami niyan. Sa makatuwid, kung nais na maging normal ang pagdudumi, iwasan ang mga ganitong pagkain at kumain na lamang ng mga buhay at natural na pagkain katulad ng papaya, abokado, saging, pinya, mansanas, ubas, kalabasa, patatas, kamote, kamoting kahoy, peas, carrot, okra, celery, repolyo, mani at sitaw. Ang mga pagkain mayaman din sa bitaminang B katulad ng brewer cheese ay lubos na nakakatulong sa ganitong karamdaman. Kung masyadong nababalisa dahil sa kabag, kumain ng maraming hilaw na bawang at iba pang nagpapautot na halamang gamot. Kailangan uminom palagi ng sariwang katas ng karot at sariwang katas ng kalamansi sa umaga, pagkagising at sa pagitan ng mga regular na oras ng kainan. Ang mga ito ay mahusay na tagapaglinis ng mga daanan ng dumi at pumapatay ng mga mikrobyong sanhi ng pagkakabulok ng matagal na nananatili na dumi sa loob ng malalaking bituka. Uminom ng maraming baso ng sariwang tubig sa loob ng isang araw upang hindi matigas at hindi mahirap lumabas ang dumi. Uminom ng hanggang 6 na baso ng sariwang katas ng mga prutas araw-araw. Gumamit lamang ng pulot kung nais na tamisan ang sariwang katas. Ang konstipasyon ay nalulunasan din sa pamamagitan ng wastong paggamit ng tubig, hydrotherapy. Siya nga pala, ang mga taong hindi pala inom ng tubig ay ang karaniwang may sakit sa ganito. Ang sitz bath ay subok ng paraan sa pagkapagaling ng konstipasyon. Ito ay maaaring isasagawa sa kahit na ilang beses sa loob ng isang linggo. Subalit ang 3 hanggang 4 na beses ay sapat na. Ang paglalagay din ng mainit na pumentasyon sa tiyan ay may kasamang kaunting masahe ay lubhang nakakatulong. Ang sitz bath ay mainam na isagawa kung ang pasyente ay nagpapahinga at maluwag ang pakiramdam. Ang regular na ehersisyo katulad ng marahang paglalakad, paglangoy, pagbibisikleta, malalim na paghinga, paghahalaman at nagpapasigla ng malalaking bituka. Mainam na maglakad-lakad sa labas ng bahay pagkatapos na kumain, sapagkat ginagawa nitong alisto ang mga daanan ng dumi, kung kaya't nagiging mabilis ang eliminasyon. Huwag subukang matulog kaagad pagkatapos na kumain, sapagkat samantalang abala ang utak at tiyan sa pagtutunaw ng pagkain, walang matatamong kapahingahan kahit na nakasara ang mga mata at parang natutulog na nga. Kung hindi na makalabas ang dumi sa sobrang tigas nito, kailangan gumamit na ng labatiba. Kung sanggol ang may sinasapit ng ganitong kahirapan, maaring haluan ng kaunting pulang asukal ang pinagsusuhan upang lumambot ang dumi. Kapag labis na nailagay na asukal, maaring magtain naman. Babala. Kailangan pumunta na sa manggagamot at humingi ng payo kung nararamdaman pa rin ang alimang mga ito. Kung ang pagkakabara ng tumbong ay hindi matanggal, kung hindi mawala ang hapdi sa tiyan, kung walang marinig na lagok-gok o gurgles sa loob ng tiyan, kung wala pa rin pagbabago sa pagdudumi pagkatapos ng 4 na linggo na ng pagbibigay ng lunas natin, at kung ang pasyente ay hindi na bumubuti sa pakiramdam,